GM, ano pong meron ngayon? Ano po ito? Ito po ay aming gift giving sa mga daycare centers. Bahagi po ng corporate social responsibility ng PNR. Bukas po ay 131st anniversary po ng PNR. Siyempre, sa aming anibersaryo, naisipon po namin na makapagbigay ng konti po sa mga bata. Kaya andito kami ngayon. Ano po yung mga pinamimigay nating mga pagkain ba or ano pa? Mga libro? Mga pagkain ito, meron din kami mga lumang damit na ipamimigay sa mga tao. Meron din mga lumang libro. Yun po ang mga pamimigay namin ngayong anniversary celebration po ng PNR. Mga ilang school po yung natutulungan ninyo ngayon? Konti lang po. Hindi ko po kabisado ngayon kung ilang school po dahil hindi mo namin napaghandaan ng gusto. Pero at least po, pagdating mo ng Pasko, mapaghandaan namin ng mas mabuti po. Medyo kapansin-pansin po, tagak-tagang pawis sa mga bata kasi kulog. Mayroon ba kayong next plan para dito bilang tulong sa mga bata? Pag-uusapan namin. Oo, kasama yan sa mga pag-uusapan namin. Sir, ano pong update ngayon sa PNR? Meron ba mga bagong train na... Kasalukuyan inaayos namin yung biyaheng Naga to Legazpi. So, hinahabol namin. Sana matapos namin itong December para pagdating ng Pasko ay maiden voyage po ng Naga to Legazpi para manumbalik ko ang biyahe sa Bicol. Ang ginagawa po namin ngayon, ang priority po ng PNR ngayon ay yung biyaheng Calamba hanggang Legazpi. So yun po ang inaayos namin ngayon. Nakatutok po kami sa pagpapaayos ng mga tulay, pagsasaayos ng mga relays, at pag-clear ho ng right of way upang maging ligtas sa ating mga kababayan at sa mga pasahero ang biyaheng papuntang Bicol. Sir, update po doon sa norte natin kung anong latest. Sa norte naman po, meron po tayong ginagawang feasibility study. Matatapos po yung next sa susunod na taon. At pagkatapos po natin matapos ang feasibility study, ay doon po natin, base po sa feasibility study, doon natin gagawin ang susunod na hakbang natin para maituloy po natin ang North Long Haul. Ang tawag po namin doon ay North Long Haul. Kahapon lamang po ay nakipag-consulta kami sa mga Northern Luzon congressman po mula sa Region 1, sa CAR, at saka sa Region 2 kung paano po natin mapapabilis po ang hinihingi rin po ng mga kababayan natin sa Norte na magkaroon din ng servisyong trend sa Norte. Sir, Tutuban to Clark po ba yung first stage? Ang ginagawa po natin ngayon ay Calamba to Clark. Yan pa ay 148 kilometers. Ano po ito? Elevated po, electrified, mabilis po ito, speed to regular speed po nito 180 kilometers per hour, at tatakbo po ito maximum speed of 120 kilometers per hour. Yung diretso naman Clark to Buendia na express train, Clark Airport to Buendia na express train, tatakbo naman po ito ng 160 kilometers per hour. So, mula Manila hanggang Clark, babawasan po natin ng 45 minutes ang biyahe ng Mataga Makati papuntang Clark. Hindi naman po sa Clark to Calamba, babawasan din po natin ng kalahati ang biyahe. Every 15 minutes po, magkakaroon po tayo ng biyahe. Bagong biyahe po ng mga tren, mga bagon na patungo pong Calamba o patungo ng Clark. So ganyan po ang mangyari sa ating kapaligiran kapag nasa ayusan natin ito. Sir, nagtaas na po ang pamasahe sa area ng mga jeep and ibang mga sasakyan. Sa train po ba, nagbago na po? Same pa rin? Gano'n pa rin ang pamasahe natin. Kamakailan lamang nagkaroon ng fare increase, subalit ang PNR hindi ho nagtaas. Gawa ng mas mababa ho ang maintenance ng PNR. At saka alam din po natin na ang sumasakay po sa PNR ay mga daily wage earners natin, saka may estudyante po. So, kaya ganun ang nangyari sa atin. No? Po, ilang coaches po yung isang biyahe? 8 po. Puro air condition po lahat? Po? Air condition po, meron Opo, po tayong regular. po. Autopilot po ito.
ibig ko sabihin, kaya po pinakaligtas po ito. Ibig sabihin, kahit hindi po na-detect po ng train driver natin na may parating na sakuna, yung train mismo, dahil may artificial intelligence ito, yung train mismo hihinto ng kusa. Kaya ligtas po ito. Hindi po tayo magkakaroon ng train collision dito sapagkat ligtas po. Congratulations, Opo, opo. May mga specific ba na oras, sir, ang mga biyahe? Opo, sa ngayon, ipa-finalize po natin, pero sa ngayon ho, starting 5 o'clock, meron na ho tayong biyahe. Kaya pag-aaralan ho natin, pagka-operational na ho tayo, kung kinakailangan ho mas maaga ng alas 5, ay gagahin na ho tayo. Estimated, sir. Estimated nyo, kailan mag-start? Partial operation po natin, 2027, Malolos to Clark. At sa susunod na taon naman po ay Malolos to Metro Manila. Sa 2028 naman po, ang Manila to Calamba. Mauhuli ho ang Metro Manila natin gawa nung kailangan ho natin maayos na may-relocate po yung ating mga kababayan dito. Sir, yung Nueva Ecija, yung dating linya, tutuloy din ba yun? Meron po din tayo pinag-aaralan po mula Balagtas papuntang Cabanatuan. So, pinag-aaralan pa rin po natin to. Meron ka bang mensahe para sa ating mga masugid na mga mananakay? Hinggil po dito sa ating ginagawa po sa PNR, gusto po namin sabihin mo sa inyo, ating mga kababayan, na ginagawa po natin lahat, maayos natin ang ating serbisyo at matapos natin lahat ng proyekto natin sa lalong madaling panahon. Subalit po, katulad po ng ibang gawain po natin, hindi po ganun kadali po. Kinakailangan po natin ng konting pasensya at konting sakripisyo po upang sa gayon ang kapalit naman po ito ay pangmatagalang ginhawa. So, humihingi po kami ng panandaliang pasensya at sakripisyo sa ating mga kababayan at ang kapalit naman po ay ginagawa namin ng lahat upang magkaroon tayo ng pangmatagalang ginhawa. Pero ano, sir? Isang ligtas, safe, affordable, convenient, environment friendly, and efficient mass transport system po ang ating ginagawa po ngayon. Sir, sa mga programa natin para sa anniversary ni PNR, tawag po natin dito is Do Good Day. Pag-reach out po namin ito sa mga kapwa nating Pilipino, lalo na po sa mga bata, na siya po ang future ng ating Pilipinas. So ang lahat po ng ginagawa natin sa PNR, ang mga paparating nating linya, ay papakinabangan po ng mga batang ito sa mga susunod na panahon. So kaya po ngayon pa lang gusto po namin silang makilala na po si PNR sa maliit namin pamamaraan. Ma'am, bukod pa po sa mga pagkain, ano pa po yung mga pinamimigay po ng mga bata? Mga libro po, sir, na pwedeng gamitin nila dito sa kanilang daycare center, mga coloring book at mga pangkulay, at mga gamit po sa eskwelahan na pwede nilang magamit dito. Pati po yung mga kasunod nila pong klase, pwede pa pong magamit dito. Ito po ba ay simultaneous? Tuloy-tuloy po yung pamimigay nyo ng tulong sa mga bata? Yes, sir, kasama po ito hanggang December po yung drive namin. Ang susunod po namin distribution, i-announce lang po namin siguro. Magko-coordinate pa po kami sa mga ibang eskwelahan na pwede na po namin. Ma'am, mga Philippine National Railways, ano po yung event ngayon ng PNR? Mag-anniversary po kami sa Biyernes, 131st year na po ni PNR. So kasama po ito sa aming mga programa para po magkaroon ng positive impact sa mga tao, lalo po sa mga bata. Mas gusto po namin yung mga bata magpasaya. From Barangay 70, Daycare Center, ako po si Ma'am Junilyn Carpio. Buong pusong nagpapasalamat po sa PNR sa pagbibigay ng munting regalo para sa aming mga preschoolers ng Barangay 70. More birthdays to come, PNR. Gaano po karami yung mga students ngayon? 60 po kasi sila, bali per session po natin ay 20. Maraming salamat po. More blessings po. Third session po ito. Okay. Okay. Sir Kagawad, ano po yung message niyo po sa PNR sa pamamahagi niyo ng tulong ngayong araw? Nais lang po namin magpasalamat sa pamunuan ng PNR. Marami pong salamat sa malaking tulong. Ganon din po sa ating mga SK.
sa masisipag at magagaling na SK. Maraming salamat. Kagawad Ariel Capistrano po, Barangay 70. Maraming salamat po sa PNR sa mga binigay nilang nakuha sa mga bata. Lalo-lalo po sa mga nag-aaral dito sa Barangay City. Sa lahat ng binigay niyo, mga bata yung natutuwa.